Pare ko, kung nag-i-stock ka ng baterya ay kailangan nyo po ng ganito, battery charger upang hindi masira yung baterya nyo. Promise, mas mahal pa po itong baterya nyo kesa po sa battery charger na to. Ang tamat, nandito po kayo mga pare ko. Tara po, samahan nyo ko at tingnan natin. At the same time ay review na rin po natin itong ating nabiling battery charger. Itong 12 volts intelligent charger. At ito po ang sikat na charger na nabibili sa mga online store. At ang bili ko nga po pala dito is 339 pesos. At marami pa po nitong pagpipilian. Bukod po sa iba't ibang brand ay may mas matataas pa po na capacity. Bukod po dito may nabibili po na 8 amps at 24 volts po yung capacity. Pero mas mataas din po yung kanyang presyo. At ito lang po yung ating binili dahil swak na swak lang po to sa ating mga baterya. Dahil yung ating mga baterya po is nag-average lang ng 12 volts hanggang 5 amps lang po yung pinakamataas ko na ampere ng baterya. Alam niyo po ba bakit sikat po yung mga ganitong klaseng charger? Dahil bukod po sa mura ay intelligent charger na po siya. At ito po yung mga benefits ng mga intelligent charger. Meron po siyang voltage detection, temperature detection, over voltage protection, multiple protection, pulse repair, at auto stop. So ito po ang isa sa pinakamaganda sa kanya. Meron po siyang pulse to repair. At ang ibig sabihin niya mga pare ko, nagre-repair po siya ng mga sirang baterya. Pero bago po tayo dumako dyan, ay unboxing muna po natin itong ating battery charger. At tingnan po natin yung kanyang itsura. Ito mga pare ko, yung ating battery charger. At yung kasama niya ay yun, itong kanyang instruction manual. Ito mga pare ko, basahin nyo po mabuti ito. At nandito po kung paano po nyo gagamitin itong inyong battery charger. At nandito rin po kung ano po yung dapat at hindi dapat gawin upang hindi po siya masira. So basahin po natin ito mga pare ko. At ito na po yung ating battery charger. Ayan yung kanyang itsura. Ang material niya po ay pure plastic. At meron po siyang maliit na LCD screen. At meron po siyang pindutan na repair. At ito po yung ating charge light indicator. At always full or flashing repair na light indicator. Then dito wala na. Dito ito. Meron po siyang fan dito sa pinakailalim. So meron po cooling system itong ating battery charger upang hindi po siya mag-init. So very good mga pare ko. Okay, plus po yun. At ito sa likod, ito, babasahin nyo po to upang malaman nyo kung match tong inyong charger dito sa inyong baterya. So dapat i-match nyo po yan. Ito na po yung initial procedure kung paano nyo po gagamitin yung inyong battery charger. At ang kauna nyo yung kakabit ay itong charger papunta po sa inyong baterya. At huwag nyo muna siyang isasaksak sa inyong outlet. At para malaman na po natin yung condition itong inyong baterya. So yung pula sa positive at syempre yung itim sa negative. At kung makikita nyo, gumana na po itong ating battery charger at umilaw na po yung kanyang LCD screen. At yung condition po nitong ating baterya is yung kanyang temperature ay 35 at yung kanya naman voltahe ay 12 volts. Pero I think hindi masyado po itong accurate dahil sa tingin ko po mas mataas po yung voltahe nitong ating baterya dahil ito po ay kagagaling lamang sa ating motor at sa mahabang biyahe. Para malaman natin kung accurate itong indication natin sa LCD screen na 12 volts at yung ating percent charge itong ating baterya ay nasa 60% na lang, ay gagamit muna po tayo dito ng isa pang battery tester. At ito po yun. Yan natin, tandaan nyo mga pare ko 12 volts at 60% po yung ating capacity nitong ating baterya. So tingnan natin. So ito mga pare ko, kitang-kita natin yung volts ng ating baterya is nasa 12.86 volts, which is totoo po to. Gamit po tong ating multimeter. Tinas po natin yan. At yung ating charge nitong ating baterya ay nasa 96% po. So underrated po itong ating battery charger. At ibig sabihin po yun ay hindi po masyadong accurate itong kanyang indicator. Pero tingnan pa natin kung mag-charge ngayon siya. So balik natin. Sa pag-charge naman, ayan o, is kailangan lang po natin itong
saksak sa outlet. At yun, aandar na po itong ating charging indicator. Ayan, at the same time ay aandar na rin po yung kanyang pan. At ito, nag-charge na po siya. Yun mga pare ko, tama po pala yung binibigay na indication nitong ating battery charger pag nakasaksak po itong ating battery charger sa outlet. At hindi lang po ito tama pag ito po ay ginamit natin as offline at pag hindi po nakasaksak yung ating power supply. Ngayon po tama na po at accurate po yung nababasa niyang reading na voltage at yung charge itong ating baterya. Kaya nag-indicate na po siya ng full. Pag full na po siya, puno na po siya, ay mag-iilaw na po itong green as always on full. So full na po siya. At i-maintain lang po natin to na for 1 hour at dito po natin mako-complete yung full charge ng ating baterya. Base po yan sa instruction. So ibig sabihin gumagana yung features itong ating intelligent charger at ang number 1 po dyan itong voltage detection na detect po nito yung voltage, kaya po niya ino-auto stop yung pagsusupply ng power o kuryente sa ating baterya, kaya gumagana din po yung auto stop. So napaka-importante nito mga pare ko, dahil kung continuous po yan na nagbibigay ng kuryente sa ating baterya ay sira po to at siguradong overcharge at magbo-bloat po yan or lolobo. At the same time is gumagana na rin po dito yung temperature detection at yung over voltage protection. Kumbaga overall pati itong mga multiple protection po na yan kahit na po sa mga overcharge nitong ating battery charger. So very good mga pare ko, napakaganda talagang gumamit ng mga intelligent charger. So isa na lang po ang natitira dito, itong tinatawag na pulse to repair itong ating battery charger. So talakayin po natin yan mga pare ko. Ito pong pulse repair charger na tinatawag, ito po yung pinamagandang features ng ating charger dahil ito po ang nakakapag-repair ng mga sirang battery. Ito kasing battery natin is nagkakaroon na po ng sulfation o pag-aasin yung loob nito at siyang dahilan po kung bakit po ito hindi na nagkakarga, kasi nawawalan na po ng contact yung ating lead plate at yung ating sulfuric. Kung makikita nyo yung mga puti-puti po bang kristal. So pag sinaksak nyo na po dito at pinindot nyo na po yung repair, siya naman po magkakaroon ng positive charge at diretso po yan sa ating lead plate upang durugin yung sulfur crystal na nakadikit po rito. Kumbaga dudurugin niya yun at magkakaroon na po ulit to ng another rehabilitation. Kumbaga titino po ulit tong ating baterya. Yung repair naman po nito ay aabutin ng 5 hours. Pag kompleto na po yon, mag-o-auto na po to at didiretso na po siya sa charging nitong ating battery. Pero kung ang damage po nitong ating baterya ay irreversible, kumbaga punong-puno na po na sulfate itong ating lead plate or either naman ay nagpupulbos na po sa loob at sirang-sira na po yung mga lead plate, ayan, wala na po tayong magagawa dyan. Kahit na po itong ating pulse repair charger ay hindi na po kayang i-reverse yan at patinuin itong ating baterya. At ang magagawa lang po natin dito is palitan na po ito ng bago. Pero may magagawa pa po tayo dyan at yan po yung gagawin ko dito sa aking sirang baterya at sa next video ko na lang po yan ipapakita sa inyo. Pero ngayon po is ang pinakas masasabi ko lang po sa charger na to ay very good po, okay po yung kanyang charging at okay na okay po dahil intelligent charger na po siya at wala na po kayong po problemahin maiwan or magkaroon po ng over voltage. So protektadong po itong ating charger at itong ating baterya once na nagkaroon ng problema. So hanggang dito lang po yung ating video at kita-kits lang po tayo sa other next video kung saan po ay magre-repair po tayo ng sirang baterya. So paalam sa inyo mga pare ko, paalam.